Assalamualaikum mga kababayan ko dyan sa Middle East, sa mga kapwa ko OFW, Yumkin Said. Sa mga hindi pa dyan nakakasubscribe sa akin, please subscribe sa akin channel. Kung natin buksan po yung D60 na impeachment trial. Kasi kung makikita nyo dito, naku, nagwala si Erwin Tolpo. Nagwala si Erwin Tolpo kasi nga ng witness na si Gina Acosta ay nagbibisaya daw. Ibig sabihin, nagsisibuana yung salita nila. Gigil na gigil siya, no? Gigil na gigil si Erwin Tolpo. Akala man ni Erwin Tolpo, hindi naman siya Bisaya. Uy, marunong magbisaya si Erwin Tolpo. Kasi nga mga kababayan ko, may mga tao tala ng mga Cebuano na basta Tagalog sila pero hindi ganun katatas. Matatas, hindi sila matatas magtagalog. Nakakaintindi lang sila ng iba pero talagang kanilang flower of the, ang kanilang pananalita talaga. Cebuano talaga. Mayroon na ako na-encounter na maganyan talaga na parang iba na intindihan nila sa salitang Tagalog pero kung diretso-diretso mo yung pananalita, hindi na talaga nila maintindihan ng gusto. Kailangan talaga magsalita ka either English or doon sa salita nilang Bisaya. Ay ito naman si Erwin Tolpo hindi nakapagbigil bilang isang senador, talagang mainitin ng ulo talaga si si Erwin Tolpo. Talagang hindi niya napigilan yung kasungitan niya. Nang gigil, nagpakita pa ng ng mga sinulat ni na yung nakalagay doon sa Justice Committee doon sa Kongreso na nagtatagalog naman daw si Gina na Acosta. Gigil na gigil. Ito, panorin po natin, wala nang patumbing-tumbing. Gigil na gigil si Erwin Tolpo sa witness dyan sa impeachment trial sa Senado. I have here the transcript of the hearing in Congress. Hindi ko maintindihan bakit parang hindi hirap siya Tagalog. In fact, sa Congress po, noong November, Tagalog ang sagot na. Ang tanong po sa kanya, withdraw, payment incentive, yun po. Would you know what the total exactly? Yes, ma'am. Yung total ko po yan, ma'am, 120 million po. It's all, puro Tagalog, Mr. President. What is this? I mean, mabuti po sana, pati yung discretion. And she's a government official. Discretionary means is, I mean, what it means? Dito po. Bakit mga kababayan, kung bawal ba magsalita ng Bisaya? Kagaya sa akin, hindi naman ako Tagalog. Taga-Palawan ako. May salita kaming may sarili kaming dialekto. Bawal po bang magsalita ng salita namin kahit i-interpret? Para magkaroon man lang ng ng yung kaunawan sa bawat isa. Translation kung gusto nila kasi hindi naman lahat ng tao matatas talaga magtagalog. Pero ito si Erwin po, gigil na gigil, sabi niya, bakit? Galing ba tayo ng Amerika? Ay, siya nga English ng English eh. English siya ng English, diba? Panorin nyo, ito si Erwin po talaga eh. Walang kadala-dala. Po siya, English, Tagalog. Yes po. Are you aware? Opo. May authority special dispersing officer. Kasi po, wala akong alam kung paano implement ang mga confidential. Mr. President, tama na po itong panluloko sa atin. Please, Mr. President, compel this witness to talk in Tagalog. Kahit po yung Bisaya po nakaintindi ng Tagalog, nakasalita ng Tagalog, ano tayo sa ibang bansa? Ano tayo, mga Hapon, mga Chinese? I know. Alam niyo mga kababayan ko, mainitin talaga si Erwin Tolpo, mainitin talaga pati si Rapi Tulfo. Sa mga maliit na bagay na pwede mo naman intindihin, gigil na gigil talaga silang dalawa sa mga ganyang usapin. Ibang-iba talaga sila sa mga taong nakapag-aralang matataas na posisyon sa gobyerno, kagaya yung mga attorney. Tingnan mo, lamig na lamig lang si Chis Escudero ngayon, lamig na lamig lang eh. Pero siya hindi na talaga napagpigilan si Sobere. Gusto niya pa magkaroon ng translation pero hindi siya nagagalit, hindi siya nagigigil. Ito talaga si Erwin Tulfo talagang hindi maiwasan eh. Kailangan niya talaga magbida-bida. Bida talaga eh. Miss Witness, you can understand. You can understand Tagalog. You can speak Tagalog. Dahil nandito po ito. Ilang pahina po ito. Tagalog, sagot po niyo. English po sumasagot. Natanong kayo ng English, sumasagot po kayo. Bakit ngayon parang hirap na hirap? Kailangan i-translate sa Tagalog, sa Bisaya. Sagot, Tagalog, Bisaya, Tagalog, Bisaya. Kaya po tayo ng isang taon dito, Mr. President. Ito po yun. Ewan ko sa Erwin Tulfo, manggigigil ka. So kapag yung isang tao pala nagbibisaya, parang pinagluloko ka na pala ganun, Erwin Tulfo. Kapag ang isang tao nagbibisaya, feeling mo pinagluloko ka na. Ay, kaya nga mayroon nag-offer din ng translation eh. Si Sobere diya, kung sino pa niyang marunong magbisaya din eh. Nag-offer ng translation para magkaintindihan, pero siya hindi niya matanggap eh. Gusto niya magsalita daw ng Tagalog ng witness, pero siya English ng English. English ng English si Erwin Tulfo. Di ba? Dapat
Kailangan pa ba yung mga mainitin na tao diyan sa Senado talaga, yung parang hindi makakontrol? Pero yung mga tao na importante, pero hindi sila umiingay sa mga ibang mga bagay, yung mga nakakasira sa gobyerno, yan si Erwin Tulfo, si Rapi Tulfo, 'di ba tahimik sila sa flood control? Masanay silang tahimik sa flood control si ano, yung dalawang magkapatid na yan, pero ito lang sa witness, dahilan sa nagbibisaya dahil salita naman na nila yun eh. Wala naman tayong may ipintas doon kasi nga salita nilang Bisibuano yun, pero gigil na gigil si Erwin Tulfo. Hindi ko alam kung bakit. Sumagot naman po siya. Alam nga ba naman, lulukuhin tayo ng nagtatranscribe po nito. Sagot po yan. Kasi po, nagbabase lang po ako sa ibigay ni Sir La Chica ng mga ibinalik sa akin. Mr. Costa, kindly answer the question. Tapos po ang sinabi ko, ma'am, na apelido. That's all, Mr. President. Thank you. Ewan ko sa'yo, Erwin Tulfo. Grabe ang gigil mo kaya ano, sa witness na yan, ay witness yun ng prosecution. Witness yun ng prosecution. Siyempre hindi mo alam kung anong strategy na ginawa ng prosecution yan. Niligutan kung anong strategy nila. Kasi baka mamaya hindi maintindihan ng mga defense team, di ba? Kasi nga defense team, Tagalog. Mayroong mga Bisaya naman yan mga defense team, pero yung nakaharap doon parang hindi yata Bisaya eh. So anong problema doon? Mayroon naman translation doon. May translation naman dyan eh. Kaso lang hindi matanggap talaga ni Erwin Tulfo, parang nagbibisaya. Parang galit ng galit siya sa mga Bisaya. Yung galit siya sa salita ng Bisaya. Pero kung totoo siya, nakakaintindi naman siya ng Bisaya. Erwin Tulfo talaga. Pinanganak ka talaga ng tatay mo. Parang sa mga galit na bagay, sa kanila hindi sila makapagtimpi, hindi siya hindi nila mabigyan ng counting. O sige nga, mas mag-isa na kayo kahit may translation kinayan. Hindi eh. So, naging sinarupan taong to. Parang kapag hindi pumasok sa kanyang kalaman ni Erwin Tulfo, pati yung kay Rapi Tulfo maging sistema, yung magbibida-bida yan. Pero sa mga yung usapin na sa mga malalim na usapin, tahimik silang dalawa eh. Hindi ko alam kung anong pinaglalaman ni Erwin Tulfo dahil sa pagbibisaya. Kahit nga sa mga beauty pageant, di ba? May mga translation eh. Dapat nagwawala doon si Erwin Tulfo. Hindi na. Ang laman lang kasi niya kung saan ka komportable para masagot mo yung mga malungaluan labanan ngayon sa impeachment trial yan. Kasi ay nakaka-nervous talaga. Intindihan mo dyan yung mga witness yan. Siguro nga mga witness yun, hindi makatulog o dahil sa dyan eh. Tatayo ka dyan, uusisahin ka ng mga senator dyan. Siyempre kahit paano kung sa komportable lingwahe, doon ko magsasalita para siyempre ang ibig niya makatulog sa sobrang isip kung ano bang itatanong, bakit na salang siya dyan sa ganyang impeachment trial. Kasi nga, national TV po yan. Buong Pilipinas po nanonood. Kaya sa ibang bansa may nanonood din eh. Kaya ang iba kung sila comfortable sa salita nila, doon sila magsasalita para hindi sila magkaroon ng problema eh. Kung Tagalog doon, tapos ang Tagalog mo lang mga basic lang, ng ibang mga salita hindi mo pwedeng mailahad ng gusto o maipaliwanag. Walang problema naman doon kung magbibisaya ka. Ito lang naman si Erwin Tulfo na sobrang atat masyado. Ang gusto nila talagang i-impeach si BP Sara. Hindi pa nga napatunayan si BP Sara eh. Yung mga witness dyan, nako, hindi pa nga tapos magpiyasi ang OBP sa yung OBP sa kuwa. Pero in-impeach na siya sa Kongreso, di ba? Parang, nako, dapat nga ibasura na yan, yung impeachment na yan, kasi nakakaumay na sa kapag pinapanood mo, nakakaumay na. Magkaroon sila ng sorbet dyan, marami pang nanonood sa impeachment trial. Nakakaumay na talaga. Parang iba sabihin nila, itigil na yan. Kasi nga, balik-balik na naman sa laki na ginagastos ng Senado, wala pa rin nangyayari. Kasi nga, kung titignan mo kasi mga witness, wala silang tinatawag na na intact sagot eh. Parang may kulang. Pero tuwang-tuwa ng mga prosecution kasi nga politically motivated